Ayun, magandang gabi sa atin lahat mga idol. Share ko sa inyo itong tinanim ko na Chinensis Juniper. Nung tinanim ko siya ay year 2017 nung nag-jet si Master Kobayashi sa Clark, Pampanga National namin noon. Ngayon, ang size niya nung tinanim ko ay ganito lang kalaki. Yan. So, napansin nyo, ang pagtanim ng Chinensis may brown. May brown na siya. Ito tumutubo din to pero 50-50. Ang tumutubo talaga mga idol, nakita nyo to? Yung may ganito. Yung may wild na ganyan sa dulo, yan. Yan. So yan, tumutubo. Ito, tumutubo din to, yung ganyan, yan. Tapos may brown ng ganyan, no? So yan yung mga tumutubo sa Chinensis Juniper. Ngayon, nung tinanim ko siya, marami sila nung mga panahon na yon. At yung iba, sabi ko nga, ito, yan, gaya niya. Tinanim ko din mga ganito. May nabuhay, meron ding namatay. Ngayon, ang natira sa akin noon ay 13 pieces na Chinensis Juniper. And then, noong mga panahon na yon ay nabenta ko yung iba at natira sa akin ay 6 na piraso. At ito na yung pangatlo sa 6. So yung dalawa, nagawa ko na. So ito naman yung pangatlo. So pagkatapos nun, nasa akin na yung Chinensis na to. Meron akong nakilala na nagbobonsay na tiga may kawayan. So nagulat ako sa Chinensis Juniper niya mga idol. Talaga ganito kalaki. Kulang 4 na taon lang nga pinalaki. Yun nga lang, talagang walang layout ang katawan, diretso. So, sa madalit salita, mabilis din palakihin ng Chinensis Juniper, lalo kung naka-wild. Kasi naka-wild yung kanya. Ang problema lang, tuwid, walang movement o layout ang trunk niya. So, sayang yung pagpalaki, di ba? Ngayon, ito, mula baba hanggang dyan, may layout dyan. Meron siyang movement talaga na wala kayong makikita tuwid dito sa ginawa ko na to. So, ang diskarte, after 1.5 year, nilayout ko na siya. Maliit pa lang yung katawan. So, nilayout ko. So, pagka layout, pinawild ko siya. Then, nung humaba uli, nagdagdag ng haba, yung mismong tuwid uli sa taas, nilayout ko uli yun, hanggang makuha ko na yung ganitong size, yung ganyang height niya, tsaka ko may pinag-wild. So, ang problema, kaya siya naging matagal ang paglaki. Unang-una ay ito yung kinukuhanan ko ng cuttings na binebenta ko online na mga anak nila. So yun yung mga propagate ko ng mga panahon na yun. So parang 4th generation na yata yung tinanim ko na yun eh. Na ngayon, wala na. So meron naman akong tinero dito, 8 piraso para sa sarili ko na ngayon ay ganito na sila kalalaki, 2 years old na ang edad. Then pangalawa pa, kaya ito bumagal, gawa ng nagputol na ako sa kanya dahil minarkot ko. So sayang naman kasi yung chance na pwede kong markutin siya bago ko siya i-layout, di ba? Kasi kung hindi ko mamarkutin, itong time na to na aayusin ko sila, masasayang lang. Mapuputo lang sila and then hindi ko makukuha yung malalaking cuttings, di ba? So ngayon, nakapag-propagate ako ng galing sa markot na 12 na markot nandun sa labas. So nakabilad na kagad sa araw yun ang tinanim ko. Hindi pa naman nagba-brown. Talagang green naman silang lahat. Siguro baka magtuloy naman yung buhay ng ating minarkot na juniper. So ngayon dito sa ginawa natin na to, yung doon sa base sa nadidinig ko at napapanood ko sa YouTube tsaka sa ginagawa ng iba. Kung mapapansin nyo, actually hindi talaga panahon ng workshop ngayon ng juniper. Ang panahon ng workshop ng Juniper is taglamig. Halimbawa na lang, December, kasi iba na yung lamig sa atin ngayon, pumapasok na siya ng December, January, February. So end of March, nawawala na yung lamig. So pumapalit na yung init, kaya hindi dapat gumagawa ng Juniper ngayon. Pero, kumbaga, kaya ako to ginalaw kasi unang-una, malakas ang loob ko dahil ako yung may tanim. Alam ko yung ugali ng puno na nandito sa akin ngayon. Alam ko yung ginamit kong medium sa kanya. And then, hindi ko naman babalatan yung puno or maglalagay ng shari sa katawan. So, hindi ko sasabayan. Kaya kung mapapansin nyo, yung dalawang pinost ko sa aking page na isang informal at isang cascade, layout lang muna. So, layout lang muna yung ginawa ko sa Juniper. Then, sa mga susunod na workshop, doon ko na gagawin yung paggawa ng shari sa kanya, kagaya ng ginagawa ng ibang bansa, Taiwan o Japanese na layout doon sa puno. So sabi ko nga, doon lagi tayo sa safe. Nauna mga idol, ito ay
Sabi ko nga, talim ko to, alam ko yung ginawa ko sa kanya, alam ko yung medium. Kaya mga idol, kung sakali man na mag-workshop kayo, huwag niyo pagsasabay ng ripat, shari sa katawan, layout. Huwag niyo pagsasabay yung tatlo na yan. So may season yan, ang paggagawa niyan. Lagi tayong gagawa ng juniper ng taglamig. So ngayon, inuulit ko, kaya ako ginawa itong aking Chinensis juniper. Gawa ng, ako yung may tanim, ako yung may alaga na alam kong yung puno is malakas, hindi siya basta magda-dieback. Dahil alam ko yung ginawa kong proseso sa kanya. Hindi kagaya ng bumili tayo ng puno sa iba. Dahil sa gusto natin magkaroon ng juniper, and then pagdating sa bahay, binalatan, winorkshop yung mga sanga, tapos niripat. So, ulitin ko, may season ang pag-ano niyan. Hindi yan sabay-sabay. Step by step lang ang paggawa ng Chinensis juniper o mga juniper. Yun ay base sa mga nare-research ko, lalo kay ChatGPT, sa Google, sa YouTube, or sa mga nakita natin, mga pinapanood natin mga master sa ibang bansa. Kung gusto niyo mapanood mga idol kung paano ako magsimula ng layout ng Chinensis juniper, panoorin nyo lang tong vlog number 38 part 1 at saka vlog number 56 part 2. So yun yung naka-vlog na Chinensis juniper sa aking YouTube. At malapit na tayong mag-update ng part 3 niyan. So hintay-hintay lang mga idol at i-update ko sa inyo yan. So yun nga mga idol, ipapakita ko sa inyo kung bakit malakas ang loob kong gawin tong Chinensis juniper ko. Kasi unang-una, kung mapapansin nyo yung kanyang needle, healthy. So yan ang healthy na Chinensis juniper. Ang ganda ng needle niya, di ba? Ayan, oh. Ganda ng needle, oh. So ito yung hindi healthy na Chinensis juniper. So ito yung hindi healthy na Chinensis juniper. So ito galing diyan mga idol, ah. Basta pumutok na ganyan. So ang tawag sa needle na yan is juvenile. Ayan siya, oh. Parang parang juniper lang na creeping. So ganyan pumuputok. So yan, inaaral pa natin kung paano natin tatanggalin yung ganyan sa Chinensis juniper. Kasi base sa nadidinig ko at nakikita ko sa ibang nagjo-juniper, ang sinasabi nila is pag sobra sa tubig, nagiging juvenile. Ngayon, kapag ka naman sobra sa nitrogen, sabi din doon, nagiging juvenile din siya. Pangatlo, ito, isa sa obserbasyon ko na nung mga panahon na ito pinag-aaralan ko, ang juniper talaga ay full sunlight. So gustong-gusto nila ng full sunlight. Kaya nagiging ganito ang needle niya dahil sa full sunlight. Inobserbahan ko ang isang kapatid nito, ipinasok ko sa bahay na kumbaga naaarawan din naman siya na ilang oras lang, mga 4 o 5. So nagkaganito lahat ng needle niya. Naging juvenile lahat ng needle niya. Ngayon, kaya may advice ko sa inyo, hanggat maaari, mas maganda na i-full sunlight nyo lahat ng Chinensis juniper nyo. Doon naman sa ginagamit kong medium, ang mixture ko dito is River Sun and Akadama. So sa Akadama, 1 scoop. Sa River Sun naman is 4 scoop. Kung wala naman kayong Akadama, pwede kayong gumamit ng River Sun, 4 scoop, Pumice, 2 scoop, Vermicast, 1 scoop. Siguraduhin nyo yung Vermicast na gagamitin nyo is yung original na Vermicast, hindi yung may halo na ipa or basta purong Vermicast ang gagamitin nyo and then mix nyo yun. Yun yung gagamitin natin na medium niya. So kaya ganyan ang aking Chinensis juniper. Kumbaga, yun ang ginagamit ko. And then, pag malakas na after 2 years ang ating Chinensis juniper, naglalagay ako sa taas ng pure Vermicast na ganyan kanipis lang. So at least half inch ang taas niya. Then, yung mismong taniman natin, huwag nyo ipapantay yung lupa dito. At least, ito mataas. Mataas yan. Ngayon, pagka mataas, sigurado na pag dinilig natin yung juniper natin, nadidilig ng maayos. Dahil, ang pagdilig ko ng Chinensis juniper ay isang beses lang, isang araw. At depende naman yun sa panahon. Halimbawa na lang, maulan. Pero, nagbabaktaw-baktaw ang ulan, di ba? So, minsan may time na hindi sila natitiyo. So, hindi pa ako nagdidilig. Pag ginanong ko yung lupa at nakita kong minsan kasi yung taas, tiyo, yung ilalim, basa. So, hindi pa ako nagdidilig noon. Hinihintay ko na lang kinabukasan bago uli ako magdilig. Pagka naman summer, pwede ko magdilig sa kanya ng 2 times a day. Umaga at saka hapon.
So ganun ako magdilig ng Chinensis juniper para maiwasan natin yung ganitong needle. Para hindi siya maging juvenile. At yun lang mga idol, sana meron kayo natutunan na tips dito sa aking Chinensis juniper. Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral para matutunan pa natin kung ano man yung dapat nating matutunan sa pagbobonsai. At yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong suporta. Yung